Hi everyone, it's me again, Clara Mato. So pasensya na po dahil ngayon lang po ako nakapag-upload. At mamaya ko po i-explain kung bakit. Dito sa video na to, nakikita nyo nga po na nakaayos si Baby Ismael. Pagka-out nga po sa trabaho ng aking boyfriend, ay agad-agad nga po kaming babiyahe, papunta nga po doon sa amin, sa Salinggugun. Para nga po ihatid si Baby dahil nga po ako po ay may aayusin. At hindi ko po ito pwedeng isama dahil nakakaawa naman po dahil sobrang init. At mas lalong-lalo na po, hindi ko po kasi kaya siyang dalhin, lalo na grabe po yung pasaway ng batang ito. Mas lalong-lalo na po, ayoko din po siyang isama at mapagod. Kaya nga po, sabi ng partner ko, ay hatid nga lang po muna namin doon po kila auntie. At doon naman po, ay hindi naman po siya iiyak dahil sanay na nga din naman po ito kay auntie. At marami rin po siya mga kasama at makakalarong mga bata. By the way, hindi ko na nga po pala na videohan na nakarating na nga po kami. Nakarating po kami mag-aalas 7 na po ata ng gabi yun or 6 PM. At pagkatapos nga po ay nakapagluto na nga din po pala sila auntie at kumain na nga din po pala kami. At ang ulam nga po palang niluto ni auntie ay kalabasa na may malunggay at isda. At meron nga pong isdang prinito. Ang isda pong prinito nila auntie ay hindi po binili. Yun po ay nakuha ng tiyo ko na nagkukuha po sa dagat, yung anong tawag yun sa Tagalog. Basta yun, nakasakay siya sa bangka, yun na yun. Basta yun na po yun. Yun, ano ba yan, ang hirap yung explain. Yung magpapalaot sa dagat. Yun, basta yun na yun. At ito naman po ay bigay nga po sa akin ni auntie. Dahil binigyan nga din po pala siya ng isa kong auntie yung galing po sa Sorsogon. Dahil umuwi nga po yun. Yan po is kakao na ginawa ni auntie na pwede po siyang pwede siyang gawin na champurado po. At ito naman po si Baby ay nagsusulat nga po. At ayan nga po yung dalawang anak ni auntie na pwede nga pong makalaro ni Baby. At meron nga din po pala akong mga pamangkin na iba. Madami nga din po pala siyang makakalaro. Yay! Gatol? Gatol? Hindi nga daw yin. Tama gatol kayo. At kinaumagahan nga po, ayan nga po, at umuwi na nga din po kaming dalawa ng partner ko. At pagkatapos ay meron nga po kaming nadaanan sa gilid ng kalsada at bumili nga po kami ng kangkong, talong, ampalaya at yung talbos po ng kamuting kahoy. Yung tinanim ko po kasing talong ay hindi nga po nabuhay, pati nga din po pala yung kangkong. Bali ang kangkong nga po, ang gagawin ko na nga lang po is yung tangkay ay itutusok ko po sa lupa. At doon po sa may inaagusan ng tubig sa may lababo. At baka doon po mabuhay. Kung nakikita nyo po, ang dala-dala ko pong pinapakita is yung basket. Ang laman po niyan is manok. Binigyan po kasi ng manok yung partner ko ni Tiyo. At sakto nga po ay mayroon pong lagayan ng manok si auntie. Kaya ayan, hinihiram na nga lang din po muna namin yung basket. Para nga po hindi po mamatay yung manok habang nasa biyahe. Ito nga po sa amin, kapag babiyahe ka, ay makikita nyo po is puro lang talaga mga gantong kulay. Puro halaman, kahoy, mga ganyan. At sobrang nakaka-relax tingnan kapag nasa biyahe ka, kapag ganyan yung itsura. Tapos sobrang sarap pa sa pakiramdam ng hangin. Ito sa part na to ay tigilan ko nga lang din po muna ang voice over para makita nyo nga din po yung view at maramdaman nyo po yung hangin. Maramdaman yung hangin. Para mapakinggan nyo po yung hangin sa video.
At habang nga po nasa biyahe kami, ay meron nga po akong nakitang aso. At ayan nga po, sobrang cute tingnan. Pero isasama siya ng amo niya sa bukid dahil nakita ko din na may daladalang itak. Dadaanan na nga din po pala namin yung kasoreko, kaya bumayad na nga din po pala yung partner ko ng kuryente. Sobrang nga naman po talaga yung singil ng kuryente ngayon. Biruin mo yung tinatrabaho mo, ipapangbabayad mo lang sa kuryente. At may nakita nga din po pala ako sa Facebook na nag-post na solar na nga lang din po pala yung ginagamit nila, pero sobrang taas din po yung kuryenteng bill nila. At hindi na nga din po pala ako sumama sa partner ko sa loob ng kasoreko. At hinintay ko na nga lang din po pala siya sa labas. At nung pagkadating po namin sa bahay, ay agad-agad naman po ako nag-asikaso at pumunta nga po ako sa Robinson para po pumunta sa Pag-ibig dahil kukuha nga po pala ako ng requirements sa Pag-ibig Lamsam ni Papa. At dito nga po ay pagkatapos ko po makakuha ng requirements sa Pag-ibig Lamsam ni Papa ay nag-tricycle na nga lang din po muna ako pauwi dahil sobrang gutom na nga din po pala. At pagkatapos ay sinamahan po ako ng partner ko para pumunta sa City Hall para nga po magpanotaryo dahil magpapanotaryo po ako ng aking bank account. Dahil nawala nga po pala ito, kailangan ko pong ipanotaryo yung affidavit of loss. At pagkatapos ko po magpanotaryo at kinaumagahan, ay pumunta na nga din po pala ako ng NBI. Dahil nga po, habang nakapila nga po ako, ay nakita ko po na dumating si Inang Piña Francia. At nagpila nga po pala ako dito sa NBI ng 7 a.m. at natapos po ako ng 12 p.m. Dahil sobra din po talagang madaming nagpipila at kumukuha ng NBI. Pagkatapos ko nga din po pala sa NBI, pumunta po ako ng PSA para kumuha ng marriage certificate po ni Lola. At pero hindi ko nga po pala ito nakuha dahil nga po kailangan daw po ng appointment at kailangan ng authorization ng kapatid ni Papa. At pagkatapos, kailangan din po pala ng death certificate ni Lola at ni Lolo. Pero hindi ko nga po pala lahat ng to ay nakuha. Bali yung nakuha ko lang po is yung NBI. Kaya naman, sa susunod na day off po ng partner ko, ayun na nga lang din po yung aasikasuhin na. At kung narinig niyo po kanina sa voice over ko, yung boses ng baby ko, ay kinuha ko na nga din po pala siya kinahaponan. Kaya nga po dahil black po yung video, dahil hindi ko po pinakita kasi nasa information po ako ng SSS para tanungin kung paano ko nga po kukunin yung mga requirements na hinihingi para nga po doon sa pagkuha ng previous employment history ni Papa. So ayun na nga lang po muna sa susunod na video. Bye-bye! Thank you for watching!